So, dito naman tayo sa International Phonetic Alphabet. So, isipin nyo iba-iba ang language sa buong mundo, pero minsan pareho tayo ng sounds. Ang problem lang is hindi laging pareho ang spelling at pronunciation. Kaya ginawa ang IPA para magkaroon ng universal system of symbols, para yung bawat sounds ay may sariling simbolo. And ang example dito is sa English, pero lang na ta yung naririnig natin sa top, pat, at stem. Pero kung masusuriin, iba-iba ng kaunti yung tunog ng bawat ta, kaya sa IPA, pwede tayong gumamit ng diacritical marks para ipakita yung maliliit na differences. And isipin nyo, ang IPA bilang mapa ng lahat ng speech sound sa mundo, kahit anong language ay kaya niyang i-represent ng tama. So, itong chart na ito ay gabay kung saan at paano nabubuo ang mga tunog. Sa konsonan, pinapakita ang paraan ng pagbigkas, pinipigilan muna ang hangin na ang tawag ay stops, pinapadaan ng konting hangin na ang tawag naman ay fricatives, at sa kombinasyon ng dalawa, tinatawag siyang affricates, at ang huli ay lumalabas sa ilong na ang tawag ay nasals. Sa vowels naman, nakabase sa posisyon ng dila, mataas o mababa, at nasa harap, gitna o likod ng bibig. Kaya sa madaling salita, parang mapa ng tunog itong chart para mas madali pa nating malaman ang tamang pagbigkas. And sa nakikita nyo, meron dyang front, central, and back. Diyan pinapakita kung saan sa dila pinibigkas ang vowel. Yun nga, kung sa harapan ba, gitna o likod. And so, dito naman makikita kayo dyan na close, close mid, mid, and open. Diyan naman pinapakita kung gaano kataas o kababa ang dila sa bibig. So, magsimula na po tayo sa consonant sound. Dito po ay may 9 po tayo na consonant sounds. So, ang una po ay voice. So, ano nga po ba yung voice? So, yung voice, ito po yung your vocal cords are vibrate when you're making a sounds. So, gaya nga po na example dyan ay ang B, D, G, V, at Z. So, kapag ginawa po natin siya, ay inyo po akong sabayan upang masaksihan o upang inyo ding maranasan o maramdaman ang aking sinasabi. So, ilagay po natin ang ating mga daliri sa ating lalamunan at kapag po ginawa po natin o binigkas na po natin ang mga sounds na ito ay makakaramdam po tayo ng vibrate. So, sa first po natin ay bat. Next, dog. And next one naman po is go. Sa letter V ay van. And the last is zebra. So, naramdaman nyo nga po ba o naramdaman nyo po ang vibration sa inyong lalamunan habang sinasalita po ninyo ang mga sounds na ito. So, ang next naman po natin ay ang tinatawag nating voiceless or unvoiced consonants. So, ito naman po ang kabaliktaran nila. Kung ang voice naman po ay may vibrate sa ating lalamunan, ang voices naman po, ito naman po yung walang vibrate. Na kung saan ang tanging naglilikha lang naman ito ay ang daloy ng hangin na dumadaan sa ating bibig. So, kagaya nga po ng ating example dyan, ang mga tunog na letter P, T, K, S, at F. So, paano nga ba natin malalaman na wala nga po bang vibrate ang ating lalamunan kapag sinabi po natin voiceless? So, hawakan po natin ng ating lalamunan at bigkasin po natin ang mga tunog na ito, pero sa pagbigkas po natin ay hindi po natin mararamdaman ang anumang panginginig. Kagaya na lamang po ng mga halimbawa na pat, cat, pat, fan, at snake. So, kung mapapansin po ninyo ay wala pong vibration na kung saan ay ang nagpo-produce naman po nito ang air. So, ang pangatlo naman po ay tinatawag nating stop. So, ano nga bang stop? So, ito yung mga tunog ng katinik ay ginagawa po natin siya sa pamamagitan ng ganap na pagharang po natin ng daloy ng hangin sa bibig sa loob.
So, isang maikling sandali lamang po natin itong mararanasan. So, pagkatapos po nito ay ang pagharang po natin, na kung saan ang pagharang po natin ng hangin ay biglang pinapalabas po natin na lumilikha ng isang natatanging tunog. So, ano nga ba yung mga example nito? Like your letter P, K, at T. So, kapag po binabanggit po natin o binibigas po natin ito, ay may sandalian po tayong pagtigil po sa paghinga. At pag pinoproduce na po natin yung tinig na ito, ay naglalabas po tayo ng air. So, next naman po is yung tinatawag po nating fricative. Ano nga po yung fricative consonants? So, ang consonants po ng fricative, ito po yung mga tunog na katinig ng fricative na kung saan ginagawa po natin na kapag ang hangin ay dumadaan sa isang makitid na puwang sa ating bibig, ito po ay lumilikha ng maingay o maingay po na tunog na kung saan ay madalas po nating itong maririnig na parang huni or buzzing po. So, paano nga po ba natin siya makikilala? So, maaari po tayong makarinig nito na tuloy-tuloy na kung saan yung pagtuloy-tuloy na iyon ng daloy ng mga hangin. At ito po ang ingay na nilikha habang dumadaan po ito sa pagkakabukas. So, ito po yung mga example po natin dyan. Is yung mga katinig po na tinatawag nating F, S, at SH. So, dito pa lang po sa pangatlo ay nagkaroon na po tayo ng idea doon sa tinatawag po nating fricative. So, pag nilagyan po natin siya ng salita, ay maaari po nating masabi ang F sa fan, at sa S naman po yung snake. So, kapag po binabanggit po natin siya, ito po yung may maingay na katinig na kung saan ay dumadaan po ito sa makitid na puwang po sa ating bibig. So, ang next po natin ay ang tinatawag po nating nasal. Yun po ang number 5 po natin. So, ano nga ba ang nasal? So, ito po yung mga tunog na kung saan ang katinig daw po ay ginagawa kapag ang daloy ng hangin ay idinedirekta lamang natin sa ating ilong, na sa halip ay sa ating bibig. So, nangyayari ito kapag ang bibig ay sarado. So, na ito daw po ay magpapahintulot daw po ito sa tunog na kung saan ay umiikot daw po ito sa ating nasal cavity. So, paano nga po ba natin malalaman na nasal po ang ating sinasabi? So, ang nasal ay maaari po nating itong maramdaman na kung saan ang panginginig ng ating ilong ay kapag binibigas po natin ang mga tunog na ito. Gaya lamang po ng nasa halimbawa po natin dyan, ang letter M, N, at N. So, ano nga po ba yung sa letter M na maaari po natin i-example kapag ginawan po natin ito ng word? Ang example po natin dyan is yung man. Sa N naman po ay maaari po natin i-example yung no. And sa N, maaari po natin halimbawa po dyan yung tinatawag po nating sing.